Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Gaganapin ngayong araw ang kauna-unahang status conference ng International Criminal Court Trial Chamber 3 para sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dadalo ba ang dating Pangulo? Alamin natin yan mula kay JM Pineda. JM? Naomi, walang Rodrigo Duterte ang makikita ngayon sa status conference ng International Criminal Court o ICC sa kaso niyang three counts ng Crimes Against Humanity. Ang tanging haharap sa ICC ngayong araw ay ang mga legal counsel ni Duterte. Kinatigan kasi ng ICC Trial Chamber 3 ang hiling ng kampo ng dating Pangulo na hindi siya dumalo ng pisikal sa status conference. Base sa Article 63 ng Rome Statute, mga proseso sa mismong pagdinig ang inaasahan na pag-uusapan sa status conference, gaya ng pagpresenta ng mga inaasahan na gagamitin na ebidensya, kung ano ang mga lingwaheng gagamitin sa pagdinig, partisipasyon ng mga biktima at ang palugit o deadline ng pasahan ng mga kinakailangan at dokumento. Hindi umano kailangan na dumalo mismo ang akusado sa status conference o sa pre-trial hearings. Pero sa mismong paglilitis, dapat umanong makita ng pisikal ang may kaso. Matatandaan sa 4 na araw na pre-trial hearings noong Pebrero ni Digong ay hindi rin ito present. Kaya ito na ang pang-5 beses na hindi dadalo o dumalo ang dating Pangulo sa mga pagdinig. Tuloy rin ang pag-iit ng kampo ni Digong na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil sa pag-alis nito bilang miyembro noong 2019. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, JM Pineda. Sa kabila ng senaryong mabawasan ang bilang ng mga senador pagdating sa tinatawag na quorum, oras na naipatupad na ang ICC arrest warrant at mga kasong kakaharapin ng iba pang miyembro ng Senado. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, anuman ang diskusyon sa quorum bilang impeachment court, malinaw na ang pagboto ay dapat nakabatay sa mga inihaing testimonya at ebidensya. In effect, nasimulan na yung impeachment trial dahil nag-constitute na kami bilang impeachment trial court. Nanumpa na nga kami bilang senator judges. Sinisimulan na po namin pag-usapan at i-finalize yung schedule po para doon. Bilang minority sa Senado, bilang legislative body, hindi pa namin iniisip yung tungkol doon sa impeachment trial court dahil yung buong prosesong iyon ng trial ay tatakbo pa naman ng ilang buwan malamang. So kung ano po yung magiging desisyon o posisyon ng impeachment trial court tungkol sa ganyang mga usapin ng attendance at saka quorum, there will be time to discuss that kung meron pong kailangang linawin doon. Basta para sa akin ang prinsipyo ay nananatili. Kami po ay magiging impartial senator judges na kung anumang bilang ang dapat obserbahin, magdedesisyon lamang at boboto lamang batay sa ebidensya, sa witnesses na noon pa lamang naming maririnig at mahihimay. Inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 8702 na naglalayong itaas sa 57 years old mula sa kasalukuyang 56 ang retirement age ng mga unipermadong miyembro ng Philippine National Police. Pinangunahan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Majority Leader Sandro Marcos ang pag-akda ng panukala na layong mapanatili pa sa serbisyo ang mga veteranong personal upang lubos na mapakinabangan ng pamahalaan ang kanilang karanasan at kaalaman. Oras na maipasa ito, aayon ang retirement system ng PNP sa AFP. Suportado naman ito ng NAPOLCOM at Civil Service Commission. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.